Magandang gabi po sa bawat isa. Again, we welcome you sa ating live stream. It's Friday, it's August 20. At tayo po'y pinagsama muli ng Panginoon upang magpalakasan, especially sa kanyang mga banal na salita. Amen. At I'm very happy na makasama po muli kayo diyan sa inyong tahanan, sa bahay, saan man, sa sasakyan o sa trabaho. At lagi po kayo nandyan. Salamat po. Tayo po'y magbabasa ng salita po ng Panginoon sa Bagong Tipan, sa libro po ng Philippians chapter 3, verse 1, after verse 4. Philippians 3, 1 to 4. Kunin po natin ang ating Bible at makisama po kayong magbasa ng salita ng Diyos. Further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. For it is we who are circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have risen for such confidence. May God bless the reading of His Word. Again, let's slip our hands. Tayo po'y dumako muna sa Diyos sa maikling panalangin. Amang Banal, salamat muli sa oras ng pag-aaral ng iyong salita. Maraming mga pagsubok ang buhay, pero salamat at sa iyo'y walang iwanan. Ikaw ang lagi naming kasama. Muli mong hawiin ang mga gumugulo sa aming mga isipan, ang mga pagod, ang mga magulong isip, ang mga problemang ito. Hayaan mo sa mga oras na ito, sa mga banal na oras na ito, ay focus lamang namin sa iyong mga salita dahil ito ay may kalakasan. Ang iyong salita ang aming pundasyon sa buhay na ito. Heaven and earth will pass away, pero ang iyong salita kahit kailan ay hindi lilipas. Salamat po. Salamat sa mga nanonood ng live stream na ito. Pagpalain mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Amen. Our topic for this day, on August 20, is entitled, I Press On Toward the Goal. I press on. Parang isang lugar na mataas, na imbis na tuloy-tuloy ka, you press on. Nagpipress ka dahil alam mo na kakayanin, pero sa tulong ng Diyos, kinakaya po natin ang lahat ng ito. Amen. Now, dito po, kung babalikan natin ang ating verse 1, sabi dito, Father, my brothers and sister, rejoice in the Lord. Magalak ka sa ating Panginoon. Bagamat kung titignan natin ang kaliwat kanan nating sitwasyon ay hindi masyadong maganda dahil in a practical way ay andyan ang mga problema. Sabi nga ang naka 17,000 yata tayo, 231. Sabi po ng Department of Health sa araw na ito. At record breaking yan since nag-umpisa ang pandemic. Naalala ko ang New Zealand, no? Sabi nila nung balita, nakaisa silang finding na merong COVID sa kanila. Ang ginawa nila, ni-lockdown, hindi lang po ang sitio o bayan o siyudad nila, kundi ang buong bansa, isang tao. Ganun po kagrabe ang tingin nila sa sitwasyon ngayon. Pero salamat po sa Panginoon na bagamat hindi masyadong maganda ang ating mga kapaligiran, ang nagpapalakas po sa atin ay ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang nagpapalakas sa atin ay ang Diyos. Kaya sabi nga ng Biblia, rejoice in the Lord. Hindi rejoice dahil pangit ang sitwasyon mo, kundi rejoice, we rejoice dahil nandiyan ang Panginoon, nagpapasaya, umaalalay, nagbibigay lakas ng sigla sa ating buhay na ito. Kaya we rejoice. At sabi niya dito rin sa verse 1, safeguard yourself. Bantayan niyo ang iyong sarili. At dito makikita po natin na ang safeguard na yan ay doon sa kalooban ng Diyos, doon sa gusto na mangyari ng ating Panginoon sa ating buhay. Now, sabi sa verse 2, watch out for those dogs. Watch out for those evildoers, for those mutilators of the flesh. So, bantayan daw natin yung pwede tayong mahatak sa kasamaan sa mga mundong ibabaw na ito. Bagamat lahat naman ay pwede natin pong gawing kaibigan. Pero kung ang kaibigan natin at mahal natin sa buhay ang humihila sa ating pababa sa kasamaan,
ay hindi po mainam yun, hindi po maigi yun. Kaya you watch out. Bantayan daw po natin ang ating mga kasama ang gumagawa ng mga evildoers na ito, ang gumagawa ng flesh, patay, puro sa flesh lagi ang iniisip at hindi sa Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 3, ang Diyos ng Espiritu ang pwede kong maipagyabang sa buhay na ito with confidence. Ang confidence po, mahalaga ang confidence ng isang tao, pero pag sumusobra na, yung masyado nang itinataas ang sariling bangko, masyado nang ipinagmamalaki ang kanyang ginawa, at wala na nung confidence of the Lord, magkaiba po yun. Now, in verse 4, though I myself had reason for such confidence. Sabi ni Pablo, si Pablo po nagsasalita dito, na meron siyang pwede namang maipagyabang. No, lahat naman tayo marami tayong talento, magagaling tayong mag-isip, magagaling tayong magpayo. Ng iba sa inyo, very talent sa music, sa pagtuturo, sa kung ano-anong mga bagay. Sabi ni Pablo, marami rin akong confidence na pwedeng maipagyabang. Pero sabi niya, ang pwede ko pa rin maipagyabang dito, hindi nung flesh ko. Not my flesh. Kundi ang Panginoon na gumagawa sa aking buhay. Yun po pala ang pwede nating maipagyabang. Every day, we say, this is the day that the Lord has made, at ang confidence ko sa buhay na ito ay ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen. Now, in verse 7, sabi dito, but whatever were gains to me, I now consider a loss. Ano man daw ang nakuha niya, sabi ni Apostol Pablo. Magaling siya noon. Siya pumapatay ng tao. Big boss siya noon. Ang dami niyang ginawa sa school niya, sa pagkanyang pag-aaral. Ganyan din sa religious niya. Ang dami po niyang naabot. Pero sabi niya, I consider it all a loss for the sake of Christ. Bakit po kaya? Kasi nga po, ang nakita po ni Apostol Pablo dito, yung kakayahan niya, yung galing niya, nakita niya lahat yon. Pero, baliwala po pala yon kung wala mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, we should know Jesus Christ more. Dapat po nating malaman at lumapit sa Panginoon. Itong ating ginagawa, alam po ba nyo, ang pinaka masaya sa ating ginagawa ngayong Bible study ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Ang iba ay maraming ginagawa, pagod na nga, kayod ng kayod, ang iba ay kung ano-ano ginagawa, pero walang kapahingahan. Pero dahil inuuna natin ng Panginoon, siya'y nagiging masaya sa ating ginagawa. Now, sabi po niya sa verse 8, no, I consider them a garbage. Everything he do, maliban na kung hindi maitataas ang Panginoon. Kaya, anyone na magsabi sa iyong, ang bait mo, ang galing mo, ang sipag mo, ang talino mo, ang yaman mo, dapat po pala ang sasabihin mo, it's all for the glory of Christ. Hindi nung, may nakapuna. Believe sila. Kung wala ako sa kumpanya, kung wala ako sa eskwelahan ito, kung wala ako sa school na ito, wala kayo. Hindi po ganun. Si Pablo nakikita niya, malibang kung wala si Kristo Jesus, ay baliwala ang buhay. Bagamat ngayon ay tinitingnan talaga natin ang ating health. Hindi po yung masama. Tinitingnan talaga natin ang ating mga pangangailangan kung saan makukuha ito. Pero dapat po pala, ano man ang mangyari, unahin natin at unahin ang ating Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi, malibang tulungan tayo ng Diyos, malibang mahabag ang Diyos, wala pong mangyayari. Kaya every time we go sa prayer, Lord, tulungan mo kami. Lord, mahabag ka sa amin. Lord, ang grasya mo lamang ang aming buhay na ito. Kaya kami hanggang ngayon ay buhay. Now, sinabi po rin niya sa verse 9, Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. So, dumating ang Panginoon, ipinakilala sa atin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Amen. Dapat po yun. Kung may karamdaman, kung may pandemic, kung grabe ang mga nagkakasakit at namamatay, kung grabe ang ating mga sitwasyon, dapat po pala patuloy tayo, mas lumapit tayo sa Panginoon. Hindi lang po prayer, dapat balanse ha. Hindi ka lang nagpipray, nagbabasa ka pa ng Biblia, sumusunod ka pa sa Panginoon. Okay? Ang karamihan kasi ngayon, puro prayer. Tanungin mo, nagbasa ka ba ng Biblia? Tako, ang dami kong gagawin, pastor. That's it. Kasi nga,
let's go back sa basic, sa salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin kung papaano gumagalaw at kumikilos ang Diyos sa atin. Now, in verse 10, I want to know Christ. Gusto kong makilala ang Panginoon. Sana po ganun tayo. Siguro sasabihin mo, kaya nga pastor, nandito ako sa live stream, gusto ko lalong lumalim sa Panginoon. Maganda po yun. To know the power of Christ. Lalo ng kapangyarihan niya. At sinabi rin dito, on His resurrection power, sa kanyang pagkabuhay muli, sa kalakasan niya, the same power, ang patuloy na kikilos sa atin. Kaya lagi ko nga sinasabi, kung ikay magaling o may sakit, at hindi pa tayo namamatay sa buhay na ito, may plano pa po ang Diyos. Malaki pa po. Kung may nararamdaman kang hindi kaya-aya, sabihin mo, Panginoon, pag buhay pa ako, meron ka pang gagawin. Kaya anuman ang ginagawa ng kaaway, anuman ang gusto niyang wasakin, anuman ang gusto niyang iputulin ang ating relasyon sa Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. At sinabi rin dito, to participate in His suffering. So hindi lang po puro victory, kung hindi puro maayos, kung hindi, sinabi rin ng Bible, we participate in Christ's suffering. Kaya pala, ang buhay ay hindi ganun kadali. Kaya pala, itong mga pagsubok natin, itong mga nararamdaman natin sa physical, sa pinansyal, sa ating pag-iisip, para bagang we are suffering now to participate in Christ Jesus. Kaya po pala yun, para maramdaman natin ang totoong buhay. Para malaman natin na kung wala ang Diyos, ay hindi natin kaya po ang buhay. Kaya sabi, to participate in His suffering and becoming like Him in His death. Amen? Yung kamatayan yun na hindi siya kayang pigilan ng kamatayan dahil makapangyarihan ng ating Panginoon hanggang sa pagkabuhay niya muli, hindi siya nagapos ng kamatayan. Now, sinabi sa verse 12, not that I have already obtained all these things or have already arrived at my goal. Hindi. Masasabi sana ni Pablo, tapos na, nagawa ko na lahat. Solved na. Tapos na ako sa trabaho ko. Tapos na ako pwede na ako magretiro. Pwede na ako, nakaipon na ako. Sabi ni Pablo, hindi pa. Yung goal, but I press on. Yun ang word, yun ang topic natin. I press on. Siguro, okay ang physical mo, pero may problema ka sa financial. Siguro, okay ang financial mo, pero may problema ka sa physical. Siguro, okay ang physical mo, okay ang financial mo, pero may problema ka sa spiritual, sa emotional. So, andun, nakikita natin, we should have goal na naabutin. Panginoon, aabutin ko to. Ang goal ko ay lagong maging matatag na Kristiyano. Amen? Pagkamat nandiyan na gusto nating yumaman, gusto nating ma-promote, gusto nating maging maayos ang ating pamilya, hindi po yung masama. Pero the main goal here in this life na ito ay mas lalong maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. At sabi pa niya, brothers and sisters, sa verse 13, tingnan po niyo, Philippians 3:13, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi ko pa kinukonsider na okay na. Hindi ko pa kinukonsider na tapos na ako. But one thing I do, forgetting what is behind. Ano man yun? Yung pagkabaksak ko, pagiging palpak ko, pagkakamali ko, kahit ng success ko, kahit ng mga promotion ko, forgetting what is behind and straighting toward what is ahead. Titingin ako sa gagawin pa ng Panginoon. Titingin ako sa mga positive pang gagawin sa atin ng Panginoon. Di ba? If you watching nung kalesa, nung kabayo na may takip sa mata, para hindi siya tumingin sa kanan niya at sa kaliwa, kundi nakafocus lamang siyang diretso. Dapat ganun po tayo. Nakatingin lamang tayo sa finish line. Sino nasa finish line? Ang ating Panginoon. Lahat tayo po ay tumatakbo para sa Kanya. Kaya inulit po sa verse 14 yung topic natin, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. To win the prize. Amen. Kaibigan, kapatid, tinawag tayong Kristiyano hindi para matalo, hindi para magkasakit, hindi para umiyak, hindi para humagulgol, kundi tinawag po tayo ng Diyos
para manalo sa takbuhin ito. San man ang iyong karera, san man ang iyong pamilya, san man ang iyong trabaho, negosyo, ano man ang iyong spiritual life, sinabi ng Panginoon, we should win the prize na ibinibigay sa atin ng Panginoon, heavenward in Christ Jesus. Amen? Isa lang po ang buhay. At dapat po yung buhay na yan ay para lamang sa Panginoon. Hindi ka katulad ng cellphone na kailangan i-charge pa ng kuryente. Ang kalakasan natin ay ang Panginoon. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, hindi po biro ang mga nangyayari sa atin ngayon. Pero dahil po nandito ang Diyos, at ang Diyos po ang nagpapalakas sa atin, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin, ay nagpapatuloy po tayo. Amen. Thank you. Ang sarap pong mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa buong maghapon, ang pwede lamang talaga nating sandalan, hindi lang ng kama mo o unan mo, kundi higit sa lahat, ang ating Diyos na napakabuti. Ang ating Diyos na hanggang ngayon ay hindi bumibitiw. Huwag kang bibitiw. Huwag kang magsasabing talo ka. Huwag kang magtitingin sa kaliwat kanan mong mga problema. Ang tingnan mo toward that goal. At ang goal natin is to win that prize para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po. Let's go sa prayer time. At kung madalas po kayong sumama sa live stream, lagi ko pong hinihiling na taas natin ang ating kamay. It is a point of contact na may gagawin at may gagawin ng Panginoon. Come on, lift that hands toward heaven. Lord, salamat muli sa paalala ng salita mo. Salamat at huwag kaming masyadong magka-confident sa aming sarili sapagkat mahina lamang kami. May limitasyon kami. Ang tingnan namin ay yung Diyos na tumawag sa amin, yung Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa amin at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ang iba, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, ang iba ay emotionally down, ang iba ay nahihirapan sa financial, ang iba ay may mga problema sa relasyon. Amang Banal, sa aming pagtakbo para sa iyo, huwag kaming huminto kahit sa aming success, kahit sa aming failure. Ang tingnan namin, ng goal namin to win that prize for your sake. Sinabi mo sa iyong salita na habang papalapit at papalapit ang iyong pagbabalik, ang buhay dito sa mundo ay pahirap ng pahirap. And that is happening right now. Talagang damad-dama namin ang hirap ng buhay. At marami na, Panginoon, ang gustong bumitiw. Marami ng pastor, Panginoon, na gustong umayaw. Huwag mong hayaang umayaw kami. Huwag mong hayaan na tingnan namin ang problemang napakalaki. Kundi tingnan namin ang Diyos namin ang pinakamalaki sa lahat. May pag-asa, Panginoon, ng buhay. Patuloy mong hawakan ang aming mga kasamahan, kaibigan, kamag-anak, kababayang mga nanonood dito sa live stream na ito. Patuloy mo silang hawakan, i-comfort, Panginoon. Alam namin, especially those who are na nasa bahay, nasa ospital, na may mga COVID, kung ano-ano ang iniisip nila. Yung mga taong grabe ang sakit. Yung mga taong halos wala nang makain sa buong maghapon. Yung mga taong nanganganib ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo. Lord, we should focus to win that prize para sa iyo. Walang ayawan, walang sulian ng kandila para sa aming Panginoon sapagkat ginawa mo ang lahat. At alam namin na kahit matindi ang mga pagsubok ng buhay ngayong panahon, pinakamatindi pa rin ang aming Diyos na maaasahan. Makapangyarihang ka, Panginoon. Patuloy kaming ahawak, hindi sa tao, hindi sa aming galing, kundi sa Diyos na laging nandyan para iangat ang aming buhay. Salamat. Pagpalain mo kami, Panginoon.
Sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabing, Amen. 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 Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa. Amen. Walang ayawan. Amen. Huwag kang umayaw. Siguro may nararamdaman ka physically. Siguro mayroong mga nangyayari sa trabaho at negosyo mo, sa pamilya mo. Huwag kang umayaw. Sapagkat sinabi ng Diyos, kakayanin natin ito. Hindi po sinungaling ang Diyos. Siguro ang ibang tao ay sinungaling. Ang Diyos natin, never. Hindi siya sinungaling. Siya'y Diyos na maasa. Again, personally, I'm very happy na lagi ko po kayong nakakasama dito po sa live stream na ito. Hawak lang po sa iyong mga comment. Salamat sa mga nag-comment po sa baba na you have time, kahit maikli lamang po, kung paano po ginagamit ng Diyos ang live stream na ito sa inyong buhay. Salamat po doon. Again, I'm Pastor James Lagasca, and you are watching the live stream of The Light of Life Fourth Church. Again and again, the Lord loves you, and the Lord cares for you. Wala pong ayawan. Good night, and God bless you.